Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng kwento tungkol kay Nico at sa kakaibang anito na natanggap niya mula sa isang misteryosong tatay sa dorm. Mula sa mga anino sa gilid ng mata hanggang sa mga bangungot na parang totoo, ang kwentong ito ay puno ng mga nakakakilabot na pangyayari. Ano nga ba ang lihim sa likod ng anitong ito? At sino nga ba talaga si tatay na nagbigay nito kay Nico? Samahan niyo ako at alamin natin ang buong kwento sa Creepy Pinoy Stories. Hi, ako si Nico. Gusto ko lang sanang ibahagi ang karanasan ko noong nag-aaral pa ako sa isang university sa Manila. Doon kasi ako nag-dorm dahil malayo ang bahay namin. May nakilala akong mas nakatatanda sa akin doon sa dorm. Tawagin na lang natin siyang tatay. Tatay ang tawag ko sa kanya dahil siya ang nag-alaga sa akin noong unang taon ko sa dorm. Palagi niya akong dinadalhan ng pagkain. Tinuruan niya ako kung paano maglaba at magplantsa ng damit. Sabi niya, naaalala raw niya ang anak niya sa akin. Nasa abroad daw kasi ang anak niya at bihira na lang silang magkita. Nung birthday ko, binigyan ako ni tatay ng anito. Gawa siya sa kahoy, mga 6 inches ang taas. Mukha siyang tao pero yung ulo niya ay parang ulo ng baboy. May hawak siyang sibat at yung katawan niya ay parang katawan ng unggoy. Sabi ni tatay, siya raw ang magbabantay sa akin sa gabi. May mga ganun daw kasi sa kanila sa probinsya nila. Natuwa ako sa anito dahil kakaiba siya. Inilagay ko siya sa study table ko at doon ko na siya iniwan. Simula nung makuha ko yung anito, nagkaroon ako ng mga hallucinations. Nakakakita ako ng mga anino sa gilid ng mata ko. Nakakarinig ako ng mga boses na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. May mga pagkakataon na bigla na lang akong mapapalingon dahil parang may tumapik sa balikat ko pero wala naman akong nakikita. Nung una, hindi ko pinapansin yung mga hallucinations ko. Akala ko kasi stress lang ako sa pag-aaral. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalala yung mga hallucinations ko. Minsan, naglalakad lang ako sa hallway ng dorm, tapos bigla na lang akong mapapasigaw dahil may nakikita akong mga nakakatakot na mukha sa mga pader. Minsan naglalakad ako sa kalsada, tapos bigla na lang akong mapapahinto dahil may nakikita akong mga naglalakad na mga bangkay. Minsan, nakikita ko yung mga kaklase ko na may mga sungay sa ulo. May mga pagkakataon na hindi na ako natutulog dahil sa mga bangungot na nararanasan ko. Isang beses, sinuntok ko yung kasama ko sa dorm dahil naalimpungatan ako at nakita ko siya na nakatayo sa tabi ng kama ko. Akala ko kasi isa siya sa mga hallucinations ko. Pinalampas na lang niya yung insidenteng yon dahil alam naman niya na may pinagdadaanan ako. Pero habang tumatagal, mas lalo lang lumalala yung mga hallucinations ko. Isang gabi, may bagyo noon. Walang kuryente sa dorm. Nasa labas ako ng kwarto dahil may mga kasama ako na nagkukwentuhan. Biglang may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Tinignan ko yung mga kasama ko, pero hindi naman sila yung tumatawag sa akin. Tumayo ako at pumasok sa kwarto. Pagpasok ko, nakita ko yung anito na naglalakad sa sahig. Nung makita niya ako, ngumiti siya at naglakad papunta sa akin. Tumakbo ako palabas ng kwarto at sumigaw, pero wala akong narinig na boses ko. Nakita ko yung mga kasama ko sa dorm na nakatayo lang sa labas ng kwarto ko. Nung lapitan ko sila, doon ko lang napansin na wala silang mga mukha. Bumalik ako sa kwarto dahil doon lang ako nakakakita ng mga normal na bagay. Nung pumasok ako, nakita ko si tatay. Nakaupo siya sa kama ko at nakangiti sa akin. Tinawag niya ako at sinabi na lumapit ako sa kanya. Hindi ako makagalaw. Nung tumayo siya, doon ko lang napansin na wala siyang mga paa. Nung lumapit siya sa akin, doon ko lang napansin na yung mukha niya ay parang napakaraming mga mata. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Kahit na yung mga kasama ko sa dorm ay wala silang mga mukha.
Lumabas ako ng dorm at lumusong sa ulan. Nung makarating ako sa kalsada, dun ko lang napansin na wala ng mga bahay at puno sa paligid ko. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa isang ilog. Tumakbo ako sa gilid ng ilog at dun ko nakita yung mga kasama ko sa dorm. Nakaupo sila sa gilid ng ilog at nakatingin sa akin. Napahinto ako dahil nakita ko si tatay sa gitna nila. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nung nasa harap ko na siya, hinawakan niya ako sa balikat at niyugyug. Sinabi niya na magising daw ako. Nung imulat ko yung mga mata ko, nasa kwarto na ulit ako. Nawala na yung mga kasama ko sa dorm na walang mga muka. Nawala na rin si tatay. Tinignan ko yung kama ko at nakita ko yung anito na nakahiga doon. Kinuha ko siya at itinapon sa labas ng bintana. Pagkatapos noon, nawala na yung mga hallucinations ko. Hindi ko alam kung sino yung tatay na yon. Nung magising kasi ako, wala na yung bagyo. Tahimik na yung kwarto ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat ng yon, pero alam ko na hindi. Dahil wala na yung anito na binigay sa akin ni tatay. Ang kwento ni Nico ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng regalo ay may mabuting intensyon. Minsan ang mga bagay na tila inosente ay may dalang panganib. Salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you on the next upload. Hanggang sa susunod, mag-ingat sa mga anito at mga regalo mula sa misteryosong tao. Paalam.